Alam mo ba kung ano ang mahirap minsan? Hindi yung makilala ang isang toxic na tao. Ang mahirap yung tanggapin na baka nasa toxic pala tayong connection at pinoprotektahan natin. Welcome back po sa The Ursa Diaries. Alam nyo kasi minsan, hindi naman lahat ng toxic relationship puro away eh. Minsan may lambing, minsan may good memories, may tawanan, may moments na masasabi mong hindi naman siya masamang tao. At baka totoo naman, hindi naman kailangan masamang tao ang isang tao para maging masama para sa isang koneksyon. At yun ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. Toxic ba talaga o may problema lang? Let's be clear, lahat ng relationship may problema, lahat nagkakamali, lahat may bad days, lahat may misunderstanding. Hindi ibig sabihin na kapag nag-away kayo, toxic na agad. Ang healthy relationship can have conflict. Ang difference may respeto, may accountability, may willingness makinig, may effort na ayusin ang problema at magbago. Pero kapag ang unhealthy behavior ay paulit-ulit ang pattern, doon na tayo dapat magtanong, healthy pa ba talaga ito para sa akin? Number 1, kapag manipulation na. Halimbawa, may ginawa siya, pero somehow, ikaw ang napunta sa posisyon na kailangan mong magpaliwanag. Sasabihan ka ng, kung hindi mo kasi ginawa yon, hindi ako magre-react. Kung hindi ka kasi ganyan, hindi ka kasi ganito, kasalanan mo rin naman, hanggang sa makalimutan mo na kung ano talaga yung pinag-uusapan nyo. That's something to watch out for. Kasi hindi healthy yung connection kung lagi kang pinaparamdaman na ikaw ang dahilan ng lahat ng gulo sa relasyon. Sasabihin niya na tuwing lasing lang siya, kaya nakakapaglabas ng galit. Pag lasing lang siya, kaya nakakapagsalita. So, walang control. Number 2, kapag boundaries mo ay hindi inirerespeto. Ito importante. Kapag sinabi mong ayoko nito, hindi maganda ito, please don't talk to me that way. Pero a healthy person may not always agree with boundaries. Pero irirespeto niya ito. Kapag paulit-ulit niyang nilalabag ang boundaries mo, tapos sasabihin, ganyan lang ako, that's not an excuse. Your boundaries are not an invitation for someone to negotiate your self-respect. Number 3, paulit-ulit ang sakit, paulit-ulit din yung promise. Ito yung cycle na sobrang hirap takasan. May gawain siyang mali. Mag-aaway kayo. Magsusorry siya. Mangangako. Magiging okay. Tapos, mauulit. At bawat cycle, lalo kang maasa. Baka this time, magbago na talaga. Pero remember, a promise is not the same as change. Change is what happens when the behavior actually changes. Hindi sapat ang sorry kung pareho pa rin ang ginagawa pagkatapos. At one day, mapapansin mo, kailan ko ba nawala yung sarili ko? Pero may toxic behavior din ba ako? Ito ang uncomfortable part. Minsan madaling sabihin, toxic siya. Pero kailangan din natin tanungin yung sarili natin. May behavior ba ako na kailangan kong baguhin?
Baka minsan controlling din tayo. Baka hindi tayo marunong makinig. Baka ginagamit natin ang silent treatment. And that's why this episode isn't about labeling yung people. It's about recognizing behavior. Kasi ang goal natin isn't sino ang toxic. Ang goal natin ay ano ang healthy para sa akin. When you should walk away. Hindi ko sasabihin na every problem means you should leave. Pero kapag you've already communicated so many times about your boundaries, you've tried to fix things, you've given chances, and same harmful patterns continue, you are allowed to say enough. Hindi mo kailangan hintayin na maging completely broken ka. Hindi mo kailangan intayin ng napakaraming taon. At hindi mo kailangan patunayan na masama siyang tao. You can live simply because the connection is no longer healthy for you. At hindi mo kailangan maging galit para umalis. Ito ang gusto kong tandaan natin. You can live without revenge. You can choose distance. You can choose boundaries. You can choose peace. Because sometimes, the strongest goodbye isn't the loudest one. Isn't the one where you finally stop going back. Kung may connection ka ngayon na pinagdududahan mo, ask yourself, mas magiging mabuting version ba ako ng sarili ko dahil sa relationship na to? Or unti-unti ba akong nawawala? Do you feel safe to be myself? Do I feel safe to be myself? Do I feel respected? Can I communicate without fear? Are my boundaries respected? Do their actions match their words? And most importantly, may peace ka ba? Because love is important. Connection is important. But your peace matters too. At kung kailangan mong mawala sa isang koneksyon para mahanap mo muli ang sarili mo, hindi yun failure. That's choosing yourself. Hindi lahat ng taong mahal natin ay toxic. Hindi rin lahat ng relationship na natapos ay toxic. Pero may mga connection na kahit mahal mo, hindi na healthy para sa'yo. And sometimes, letting go isn't about proving that someone was bad. It's simply accepting, hindi na ito para sa akin. And that's enough. Muli, ako po si Ursa at ito ang The Ursa Diaries. Bago ko po tapusin, gusto kong sabihin, paalala, hindi mo kailangan manatili sa isang lugar na paulit-ulit kang nawawala sa sarili mo. At isang tanong po sa mga viewers, ikaw, ano ang biggest sign para sa'yo na hindi na healthy yung connection? Disrespect, manipulation, control, repeated lies, or yung pakiramdam na hindi mo nakilala ang sarili mo. Paki-comment po sa baba, baka makatulong ang story mo sa mga taong kailangan makarinig nito. Tandaan, every ending is the beginning of a new chapter. God bless po sa ating lahat.